Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, nakapag-decide na tayo ay magsa-summoner or Shami na change class. Pero kasi nagkaroon ako ng idea kung ano bang magandang build dito sa summoner natin. Kasi marami ako nakikita na summoner na MP na ang fluorite nila ay fire at iba naman ang gamit nila ay ice. So tayo, bala kasi natin gawin guys, para sa akin lang ha, para sa akin lang ito guys, baka may mag-comment na naman dyan. And also this is a theory and experiment na gusto natin gawin yung yung wind fluorite naman, pero I will discuss it later on. But dito muna tayo sa curse. Gusto kasi natin itong meron tayong Shami dito. Ito ay hindi pa natin yung change class. Yung wizard natin, ito ay ating pang farm na summoner. Nakuha natin tong Shami na ito sa dati nating mga kalaro de nag-quit, tapos ayan, nakuha natin siya. Gusto kasi talaga natin kuhain itong curse, kaso hindi ako marunong at hindi ko kasi siya masyadong feel na na gamitin yung curse na master talent. Tapos ang bala kasi natin yung energy, ewan ko ano ba tawag, yan ang ibig sabihin ng MP, max power. Yung ba yung ibig sabihin dito sa Shami natin, dito sa MP na master talent niya. So ayun. Then marami kasi ako nakikita ang ginagamit nilang fluorite ay fire. Nung dati, bago magkaroon ng merge server, medyo mura yung fire kaya gusto ko siya. Kaso bigla siyang naging parehas ng wind at saka ng ice fluorite. Medyo nagmahal kasi sila. Tapos ito pala yung MP natin. Kaya tayo magwi-win. Para sa akin lang ito guys ha. Ay kasi mas mataas yung ating energy na kukunin. Tapos konti lang yung ating death, yung ating agility. Sakto lang sa set siguro. So more on energy tayo dito. Tapos syempre medyo malambot tayo kapag kaganon dahil mababawasan yung ating defense. Tapos yung attack speed syempre mako-compromise siya. Pero ang kinaganda nun, medyo titigas tayo. Ang inaano kasi kaya siya gusto kong mag-win kasi wala pang nakakasubok nun. Hindi ko lang alam kung may sumubok na, pero dito sa server namin at saka sa cross server, parang wala pa akong nakikita na wind fluorite ang ginagamit nila dito sa ating summoner. So yun yung gusto natin na gawin at experiment. Although medyo mahal siya dahil nga wind yun, tapos ang fluorite talaga natin na naipon ay ice fluorite. Balak natin siyang ibenta, tapos bibili tayo ng wind para masubukan naman natin siya. Kasi ito, dami ko to, 'di ba? Parang ginagamit ko siya pang farm. Kaparty niya nga yung ating main character na si Yin Yang. Ito ay pinalitan na natin pangalan, Popoy JT na. Yung habang ginagamit ko kasi ito, dito ko muna tinry kung kaya ba kung ano ba yung difference ng MP at saka yung curse na master talent, at parang I just realized na mas okay yung MP. Ayoko ng curse, parang hindi siya talaga, ewan ko lang kasi parang hindi siya kung sa punctuality lang, parang hindi siya ganun ka good. So bala kasi natin ito yung ice, yung wind fluorite, kasi nga balak natin na nung ginagamit ko kasi ito, medyo malambot kasi talaga siya. So kapag ginamit natin itong wind fluorite, biruin mo, madadagdag siya kung level 12 yon. Kasi sa level 11 pa lang 100 plus na, 107 ata yung dagdag niya. So kapag naka level 12 yon, 200 plus na siya. So times 21 sa lahat-lahat ng set mo, including yung weapon, parang umaabot siya ng 4,000 na defense. Parang gano'n, parang 200 times 20, parang ganon. So parang ang katumbas niya in total 4,000 defense ang madadagdag sa'yo. Okay, so doon yung gagawin natin. Tapos syempre ma-open tong option na PVP reduct. Yun yung kinagandahan nun para sa akin. Kaya medyo mas titigas ako sa PVP, at the same time titigas din tayo sa mga RV
dahil nga yun ay puro defense ang ating fluorite. Kasi nakikita ko dito yung ice at saka yung fire fluorite niya by percent siya. Oo, yung ice fluorite hindi ko siya marirecommend talaga. X na yun agad sa akin dahil naka-base yun sa when attack. So meaning to say, mas maganda yung ice fluorite kapag matigas yung character natin. Malambot ito. So hindi magkakas or mag-trigger yung percent ng ating ice fluorite dahil nga malambot tayo. Hindi natin siya mama-maximize yung potential nung ice fluorite na yon. Sa fire fluorite naman, kapag ang dagdag kasi niya 7,000, pag max na yun 7,000 na attack damage plus yun tapos by percent 30%. Parang hindi ko siya parang useless siya kung tayo ay napakalambot. Kasi gagamit nga tayo na puro fire fluorite, tapos by percent siya, 30% siya. Tapos hindi ko kayang tangkehin yung mga red boss or PVP man lang dahil nga mabilis tayo mawawash out. So balak natin parang yung para hindi ma-compromise yung ating defense at yung attack natin dahil more on damage output itong ating sa Xiaomi. So ang gagawin natin, babawiin natin doon sa mga fluorites natin sa win para yung may defense siya, meron pa rin siyang damage. Yun ang sa tingin kong magandang combination niya. Pero syempre, ang gagamitin natin hindi defense na shield kung hindi yung attack na shield. Pero dapat kailangan meron tayong agi. Yung attack speed kasi nga wala tayong agility, so meaning to say medyo babagal tayo. So kailangan din natin bawiin yung agility yung attack speed natin sa ating mga weapons. Syempre weapons yung ating first weapon and the secondary weapon. Yun yung feeling ko na mas dapat i-priority ko. Kasi naka by percent, meron ng fix na 15% na additional attack speed sa ating first weapon and second weapon. So, ibig sabihin nito, kapag may plus pa na plus 7 na attack speed dun sa first and secondary weapon, tapos yung agility natin, medyo madadagdagan doon. Syempre, gagamit pa rin tayo ng fruits fruits na sa Jewel of Creation. So doon natin siya babawiin. So kapag nag-combine yun, medyo bibilis na rin yung character natin. At syempre matigas at may damage pa rin. Ito guys, mga sinasabi natin is just a theory for me dahil hindi ko pa naman siya nasusubukan. Pero upon my observation dito sa ating dummy na Xiaomi, feeling ko mas lalabas yung potential niya or mas maganda siyang gamitin compare sa iba. Anyway, this is experiment lang guys Pwedeng yung gayahin, pwede rin namang hindi or reference. Ito ay mag-update pa rin tayo kung ano ba yung sa ating main character kung ano ba yung kinagandahan, advantage and disadvantages ng Win Fluorite na Xiaomi. Okay, so sana mag-subscribe lang kayo and patuloy kayo manood. Ito kasi ay dami lang natin. Tapos pala, yun, yung Master Talent kasi, sa Master Talent na MP, maganda kasi yun, may option kasi doon na int up. So, the more na mas mataas yung int natin, the more na mas mataas yung damage natin. So, kailangan natin pataasin yung int natin. So, babawiin para ma-maximize natin yung int na yon, tsaka yung option na yon, mas mataas yung intelligence natin. However, ang problema doon, mako-compromise nga yung defense natin. So, ang gagawin natin, babawiin natin siya sa fluorite na mayroong panibagong option na bibigay sa atin, which is yung PVP reduction and also yung ating defense medyo tataas. Kasi kung makikita nyo dito sa mga high level namin sa cross server, more on ice and fire fluorite sila. So, gusto naman natin masubukan. Ayaw kasi yung parang common or pare-parehas kami. Gusto ko parang naiiba or parang merong something unique na gusto kong masubukan naman para maging reference din ito, makita din ng ibang mga players na ito.
para hindi lang iisa yung tinitignan nila na character. So yun lang naman yung purpose kung bakit tayo mag-change class at the same time na magbi-build ng panibagong build ng character natin. So yun lang, sana kahit na tayo ay Shami na hindi pa naman tayo nakapag-change class, may mga nakatabi lang tayong set na T14, hindi pa tayo nag-change class kasi pang T13 yung ating set. Sayang naman yung full option na wizard natin. So tsaka na yun, pagka nag 600 na tayo, 585 na pala tayo guys. So konti na lang pala marireach natin yung 1,000 subscribers. Sana patuloy kayong manood kahit na tayo ay Shami na at hindi na tayo wizard. At kung meron kayong katanungan sa ating sa inyong character, pwede rin naman. So yun lang, and have a good day. Bye bye.